Kinasuhan na ng Department of Justice ang dalawang inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng rape. Ayon sa DOJ, isinampa ang mga kasong rape through sexual assault at dalawang count ng acts of lasciviousness laban sa mga independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz sa Pasay RTC. Ayon sa prosekusyon, nakita nila ang lahat ng elemento ng nasabing mga krimen para makapag-file ng kaso. Naipakita rin daw ni Mulak na nagkaroon ng pamimwersa at pananakot. Sinabi naman ng abogado ni Nones at Cruz na magkokomento sila pag natanggap na nila ang resolusyon ng DOJ. Bukod sa putik mula sa baha, dagok din sa mga taga-Libon Albay ang mga pagguhong sumira sa maraming bahay at kalsada. May bahay pa ngang naiba ang pwesto. Problema rin ang pagkain at inuming tubig. At nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, posibleng abuti ng ilang linggo kung hindi buwan ang pagbalik normal ng buhay ng mga taga-Albay gaya ng mga nawalan ng bahay dito sa Barangay Borabod sa bayan ng Libon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaranas or nawawalan pa rin sila ng kuryente. Nabagsakan ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok ang halos 30 bahay rito sa Barangay Borabod. Mula Himpapawid, kita ang lawak ng gumuhong lupa noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Isang residente ang hinahanap pa rin at pinaniniwalaang patay sa landslide. Si Vilma Rosal, isa sa mga nakaligtas nang lumabas ng bahay para tingnan ang mga pananim noong bagyo. Pagbalik niya, wala na sa dating pwesto ang bahay at dalawang sasakyan na naiusod at natabunan ng pagguho. Sabi ko yung asawa ko nandun. Tapos salamat po sa Diyos, salamat po sa tao. At nailabas po nila yung opo. Ano po, pagkalabas nila, seconds lang daw po. Ayun, andyan na. Ang mga nawalan ng tirahan, inilipat na sa relocation site, di kalayuan sa mga nawasak nilang bahay. Di bababa sa 3 malalawak na landslide ang nakahambalang pa rin sa kalsada papunta sa mga coastal barangay. Ang ilang kalsada, uka na ang lupa sa ilalim. Ang mga lumuluwas papuntang Manila o nagbibitbit ng supply pabalik ng Barangay Pantaw napipilitang maghabal-habal. Pero kapag di na kaya ng motor, napipilitan na silang maglakad sa putikan. Ang babaeng ito naggaling sa binahang Barangay Pantaw na datna naming nagpapahinga sa pagitan ng landslide areas kasama ang 2 anak. Magantay na kami ng piyesta. Dapat aalis na kami kasi maulan na nga. Hindi na po kami kasi yung tubig sa may samik po yung bahay namin hanggang dibdib na. Kanselado na daw po lahat ng biyahe. Binahari ng palengke ng barangay bagat humupa na. Ang iniwan nitong putik, sinimula ng linisin ng mga residente. Sa Bonbon Elementary School naman, malinis na ang maraming silid. Pero puno pa rin ng putik ang mga daanan at sira ang mga computer at mga aklat. Dagsa naman ang mga residente na humihingi ng ayuda sa distribution na ginawa kanina ng Philippine Red Cross. Bagamat nakauwi na ang ilang evacuees, nangangailangan pa rin sila ng pagkain at higit sa lahat, malinis na inuming tubig. Tubig na inumin, yung nirarasyon galing sa Libon, walang mainom na tubig kasi lahat ng puso lubog. Pangit ang lasa, hindi pwede. Vicky, sa huling tala ng Albay Provincial Government ay halos 2,000 pamilya pa rin ang mga nasa evacuation centers. Dito naman sa bayan ng Libon, 3 barangay pa ang isolated dahil sa mga naputol na kalsada. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Para sa mga walang-wala, kahit bangin, tatawirin para makakuha ng ayuda pantawid gutom kasunod ng bagyo. Ang ibang supply naman sa Camarines Sur sa zipline na ay dinaan dahil hindi madaanan ng ilang kalsada. Nakatutok si Ian Cruz. Mga sirang bahagi ng kalsada at ang mga gumuhong lupang ito sa kalsada. Ang dahilan kaya hirap mapasok ang bayan ng Balatan, Camarines Sur matapos dumaan ang Bagyong Christine. Dito sa Barangay Kabanbanan, naputol na ang daan sa lawak ng landslide matapos ang walang humpay na pag-ulan. Salat na sa pangailangan ang mga residente. Chopper lang daw ng mga sundalo ang nakapaghatid ng relief goods nitong Lunes. Ang mga residenteng papunta o yung mga paalis ng kabayanan kailangan bumaba at umakyat sa bangin
para maituloy ang kanilang mga lakad, lalo na ang mga kukuha ng ayuda. Dagdag kalbaryo ito sa mga matatanda na nakayapak pa. Na importante, kailangan namin makatawid. Pero napakahirap po ng pagtawid. Ang hirap, sir. Talaga sobra. Mahirap talaga, kaso talagang tiyaga kami. Kasi po? Kasi kailangan. Kaya sana raw, hindi na makaapekto sa kanila ang bagyong Leon. Naku, sana wag naman ang tumuloy, God. Nanghihirap ng transpo. Ang mahal ng bilihin lalo. Zipline yung sinasandigan ngayon ng mga residente para itong mga essential goods gaya ng harina, bigas at iba pang produkto ay maihatid nila patungo doon sa kabilang panig. Makikita po natin talagang napakabigat ng sitwasyon dito kung idadaan pa dito sa area na ito ay talagang mahihirapan na magtawid ng produkto. Sa gilid ng nawasak na daan, dating nakatirik ang bahay ni na Aling Princess. Sarili lang nila ang nailigtas nila. Bakit sa manugang ko, lumikas na po ako tayo dito at baka yung mga bata nga po yung mga ano. Kahit wala po kami nadalang mga isang gamit man lang. Inilikas po namin mag-asawa yung mga bata. Hihingi po sana ako ng tulong kung paano kami makapagsimula. Sa pagdaan ng bagyong Christine, 10 landslides ang naitala sa buong Balatan. 3 ang naitalang patay habang 3 pang sugatan. Kaya sakaling magdulot ng malakas sa ulan ng bagyong Leon. Kung malakas yung ulan, tigil talaga yung mga ano dito, hindi muna kami magpapadaan kasi delikado pa yung mga landslide na dyan. Konting ulan lang talagang magbabagsak. Sinisikap naman ng DPWH na maklir ang kalsada at makagawa ng pansamantalang madaraanan para makadiretso sa kabayanan ng Balatan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Nabigyan ng hustisya ang suporta ng mga kapuso dahil mas matagal pang mapapanood ang afternoon prime series na Lilet Matias, Attorney at Law. Lalo ding naging close sa mga bidang sina Joe Berry at E.A. Guzman. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hindi ako mamamatay tao! Ngayong nabunyag na kung sino ang tunay na pumatay sa karakter ni Maricel Lacsa na si Attorney Mer sa afternoon prime series na Lilet Matias, Attorney at Law. Attorney Lilet Matias, makakalaya ka na. Laya na rin si Lilet na unang idiniin sa kaso. At sa kanyang paglaya, magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay ni Lilet bilang abogado. Kung nung nasa private law firm pa siya, marami na siyang gustong tulungan ng mga tao. Ngayon po, nagkaroon ng deeper meaning yung pagiging abogado niya nung nakahalubilo niya yung mga tao sa kulungan. Magkakaroon din ng magandang development sa karakter ni Edgar Allan Guzman na si Attorney Kurt. Lalo na yung mga team kulit na hoping at humuhopya sa Team Kurt at Lilet, yung kung talaga bang aamin ba or may pagtingin ba talaga si Kurt kay Lilet. Sobrang saya rin ni na Joe at EA na tuloy-tuloy mapapanood ng mga kapuso ang Lilet Matias hanggang sa susunod na taon dahil na rin sa malaking suportang ibinibigay ng mga manunood. Sa tagal na rin ang pagsasama ni na Joe at EA sa taping, nabuo na ang maganda nilang pagkakaibigan. At naikwento nga ni EA kay Joe ang muling pagkaka-ospital ng fiancé niyang si Shaira Diaz. Nakalabas na rin naman siya, recovering ulit. Medyo nagkaroon lang ng infection sa veins niya. So need lang siyang i-cure at need lang agapan agad para at least hindi lumala. Kasi pag lumala, mas mahirap. Undas na sa darating na Biyernes, kaya buo na rin ang undas plans ni na EA at Joe. Gustuhin man daw ni Joe, hindi niya mapupuntahan ang yumao niyang ama at kapatid. Hindi po kasi yung yung mga loved ones namin isa sa probinsya pa, yung columbarium namin. So, hindi kayang pumunta ng probinsya. So, pagpipray na lang po kami sa bahay. Yearly naman, every undas naman, pinupuntahan namin yung dad ko. So, it's either October 31 or November 1, nandun kami sa kanya kasi talagang whole day nilalaan namin. Kasi yun lang yung time na talagang pwedeng whole day, di ba?
Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Matapos ang 3 taon, nadakip na ang umunoy nagpondo para paslangin ng isang kagawad sa Pasig City. 5 pa ang tinutugis. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Tatlong taon na mula nang itumba sa Barangay Rosario sa Pasig si kagawad Nicky Cruz. Sinubukan pang i-revive ng responding rescue team ang biktimang tinamaan ng isang bala pero binawian din ito ng buhay. Ang gunman na tumakas sakay ng nakaantabay na motorsiklo nahuli ilang araw ang lumipas. At nitong nakarang araw lang sa isang townhouse sa Binangonan, Rizal, nahuli sa bisa ng warrant of arrest ng Special Operations Unit ng Eastern Police District ang kasabwat ng suspect. Siya ang nakaitim na babaeng nasa video na umano'y itinuturong nagpondo para itumba si Kagawad Cruz na aktibo umano sa kampanya kontra iligal na droga. Yung Barangay Rosario ay isa sa mga pugad ng mga gumagamit ng illegal na droga. At itong ating kagawad na victim ay isa sa lumalaban. Na-trace na isa siya sa nag-share ng pera, ng funding para ibayad dito sa ating gunman. Ito silang nakalista dito sa warrant of arrest. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang suspect na nakaharap sa kasong murder. Talagang pinagplanuhan yung pagpatay. Gun for hire yung suspect. Nagbuo sila ng pera para pambayad dito sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ilang araw pa lang nakararanas ng magandang panahon, nakaalerto na naman ang Baguio at iba pang lugar sa Benguet sa posibilidad ng landslide dahil sa pag-uulan. At yan po ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, sa mga oras nga na ito, ramdam na ang epekto ni Bagyong Leon dito sa lungsod ng Baguio. Simula pa kaninang hapon ay na-experience ng pabugso-bugsong pag-uulan. Pabugso-bugsong ulan at hangin na dulot ni Bagyong Leon ang naranasan simula kagabi sa Tuba, Benguet. Bandang 1:00 ng hapon, makapal na hamog naman ang bumalot sa bayan at maging sa ibang bahagi ng probinsya. Halos mag-zero visibility sa Marcos Highway paakyat sa Baguio City. Nakaalerto ang mga residente sa banta ng landslide sa lugar, lalo pa ngayon na ilang araw lang bumuti ang panahon. Siyempre ma'am, nakakatakot. So anytime hindi mo alam, ina-anticipate mo na lang. Pinag-iingat din ng mga motorista sa banta ng rock slide at landslide. Noong nakaraang linggo lang, sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Christine, may mga naitalang pagguho sa iba't ibang panig ng Cordillera. Yung hangin kagabi malakas. Ayon sa Office of the Civil Defense Cordillera, mahigit 60 pamilya na ang nasa mga evacuation center dahil sa banta ng mga pagguho ng lupa. Mahigit 800 na barangay kasi ang may banta ng landslide, base sa report ng Mines and Geosciences Bureau. Actually, lahat ng probinsya meron pong threat advisory dahil nga po doon sa nagdaang pag-uulan din ni Bagyong Christine. Nakaposisyon din ngayon ang mga heavy equipment ng iba't ibang DPWH District Engineering Office para agad makapagsagawa ng clearing operation kung kakailanganin. Vicky, as of 6 p.m. monitoring ng Office of the Civil Defense Cordillera, passable ang lahat ng major roads sa rehiyon. Samantala, kasabay niyan ay patuloy na pinag-iingat yung mga motorista, especially yung mga paakyat sa lungsod ng Baguio dahil pa rin sa makapal na hamog. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dahil kansilado ang biyahe ng mga fast craft sa Batangas Port, Mindoro, pinatos na ng mga stranded ang limitadong biyahe ng mga roro. Sa mga hahabol para sa undas, magbaon ng mahabang pasensya dahil sa mahabang pila. Nakatutok si Maki Pulido. Di man direktang tinamaan ng Bagyong Leon at walang typhoon signal warning, kanselado ang biyahe ng mga fast craft mula Batangas Port patungong Calapan, Mindoro ngayong araw. Rough seas o matataas daw kasi ang alon ayon sa mga shipping line. Pero lumayag pa rin ang isang fast craft patungong Puerto Galera ngayong hapon. Ang biyahe ng mga fast craft bukas depende sa panahon. Kung mataas pa rin ang mga alon, malamang, sabi ng mga shipping line, kanselado pa rin.
po maaga po namin silang nasabihan, kaya po is nagpa-rebooking na lang po sila. Marami po kaming rebooking is magiging bukas po, 31. May iba namang masasakyan ng mga pasahero dahil tuloy ang paglayag ng mga ro-ro vessel. Mas kaunti nga lang ang biyahe at may mga delay na. Dahil dyan, mahaba ang pila ng mga sasakyan at truck na sasampa sa mga ro-ro. Si Mario Gonzalez, Lunes ng gabi nagsimulang pumila, ngayong hapon lang niya maisasampa sa ro-ro ang minamanehong truck. Yung iba naman, diretsuhan. Diretso sa gate, isang gate, sa main gate. Yung isang gate nung diadaanan, kami nakaparking. Yung iba ho, kababiyahe lang, nakauwi na uli, nandun sa Mindoro na. Sabi ng pasaherong si Grace, kanselado na rin ang biyahe ng mga bangka mula Pinamalayan Oriental, Mindoro. Kaya sa halip na diretso ang biyahe nila patungong Boac, Marinduque mula Pinamalayan, nagroro sila hanggang Batangas Port. Mula rito, babiyahe patungong Lucena, Quezon para makasakay ng rorong pabuac, Marinduque. Sabi ng mga taga Pinamalayan Port is magdiretso na kami dito sa Batangas kasi mas safe kapag roro ang sasakyan. Dahil malapit ng Undas long weekend kaya't pa-peak season na. Bukod sa pagkain, magbaon din daw ng mahabang pasensya. Pasensya po, tsaka po magdala po pagkain tubig. Kasi medyo mahal ang pagkain ng tubig dito sa pier. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.